Binahang ilang bahagi ng Mandaue City kasunod ng malakas na pagulan doon. Ininspeksyon naman ng mga tauhan ng Cebu City LGU at Department of Education ang mga tutuluyan ng mga lalahok sa Palarong Pambansa 2024 kasunod ng pagbaha. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Ivan, maaraw na ngayon dito sa Mandaue City at sa malaking bahagi ng Metro Cebu. Samantala, mahigit 70 pamilya ang nananatili sa evacuation center ng barangay matapos maapektuhan ng pagbaha. Pinasok ng baha ang mga bahay sa sitio Asinan, Barangay Mantuyong, Mandaue City matapos ang malakas na ulan, pati kanilang kapilya binaharin. Nang balikan ng news team ang lugar kahapon ng umaga, humupa na ang baha kaya puspusan ang paglilinis sa araw mismo ng pista. Ayon sa dating barangay chairman at ngayon barangay councilor, umapaw ang tubig sa kanilang creek. Sa barangay Ibabaw Estancia naman, ganito ang sitwasyon kahapon. Sumuong ang ilang residente para makarating sa kanilang bahay. Mas mababa ng araw ito kung ikukumpara noong linggo ng gabi kung saan lagpas tao raw ang tubig. Lapos na tao. Ang tubig? Yun sa mantos mga tao doon. Ako gibutangan og styro na PC dayon akong gibira-bira gikarga na ko sila. Mga bata, ang mga pamilya. Sa barangay gym, pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 70 pamilya na apektado ng baha. Hantod nagbuntag ako ito kay monitor ko sa tubig. Yung kaso mudak ko bagyod. Kanaog ko kay delikado man. Pangitaag paagi mo na nga nakitaan nga kinanglan nga rita tapuan magingog ang kargal sa kinalagman gyud. Kaya moy sundon adto balutson ang tubig adto sa nig. Kaya kaliban kaning culvert na karaan sa Ibabaw Estancia sa nig. Since pagsubot pa layo pa kay 1960s, 1970s pa rin nga culvert. Nga pulo na gyud kay ni siya. Ayon sa Mandaue City DRRM, 10 barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Nakatulong naman daw ang declogging at paglilinis sa mga culvert at manhole na isinagawa sa lungsod noong tag-init. Ayon sa Pag-asa Visayas, sa loob ng 2 oras noong linggo ng gabi, umabot sa 54 mm per square kilometer ang ibinuhos na ulan. Katumbas daw ito ng 270,000 na drum ng tubig. Consider na ni as heavy to intense rainfall category or level ng intensity. Kamugna na nigbaha o dahili sa yuta. Samantala, nagsagawa ng ocular inspection ang Cebu City LGU at Department of Education sa mga lugar na tutuluyan ng mga lalahok sa Palarong Pambansa 2024. Walang nakitang problema ang mga otoridad kahit pa may naranasang pagbaha. Nasa Cebu City na rin ang advance party galing sa Socsargen region ng South Central Mindanao. Ito'y upang masiguro na maayos ang billeting area ng kanilang delegado na aabot sa 1,000. I'm satisfied because ang pagkuha na lang, you will see that it's 95 to 98% complete insofar as the painting is concerned. Insofar as the work is concerned, it's just a matter of cleaning already the area. Sa Zamboanga City naman, makikita ang pahirapang pagtawid ng mga residente sa kanilang motor sa ginagawang tulay sa ilog sa sitio Papaya, Barangay Pamukuta. Ito'y matapos maanod ng baha ang dati ng sira na konkretong tulay nang bumuhos ang malakas na ulan noong June 16. Upang may pansamantalang madaanan, gumawa ang mga residente ng improvised na tulay na gawa sa kahoy dahil kailangan nilang dumaan dito araw-araw. Uno na sir, sabi ito no, kumubenta dila, labida pa sir. Amo kayo pati during si para the classes no. Once man el tiempo sir, tanuri sa mga parents. Ayon sa Zamboanga City Engineers Office, nakatakda ng gawa ng bagong tulay ang lugar. Actually, yung project is suspended yun, pero soon to be resumed na yan kung maayos na yung kalsada. So, double time namin yung paggawa para at least magamit na rin mga taong bayan natin dyan. Ivan, dahil nga sa naranasang mga pagbaha, naghanap ng iba't ibang paraan ng mga LGU para maiwasan ito kung sakaling bumuhos ulit ang malakas na ulan. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.
Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.